Welcome to JJ Tagalog Movie Recap. Ang pelikula ay nagbubukas sa isang madilim na gabi na may isang babaeng galit na tumatakbo sa kakahuyan. May bitbit siya sa kanyang mga kamay at hinahabol siya ng dalawang pulis. Ilang sandali pa, narating niya ang gilid ng isang bangin at wala nang mapupuntahan. Ang mga pulis ay nakikipag-usap sa kanya sa pamamagitan ng isang megaphone at hiniling sa kanya na ihulog ang anumang hawak niya. Ang takot na babae ay nag-aatubili na sumunod at inilagay ang kanyang bag sa lupa. Nakapagtataka, isang maliit na sanggol ang lumabas mula rito at nagsimulang gumapang patungo sa kanya. Pagkatapos ay hiniling ng mga pulis sa babae na itaas ang kanyang mga kamay, ngunit siya ay sadyang lumakad pabalik at bumagsak sa bangin na humahantong sa kanyang pagkamatay. Dahil sa takot, ang mga pulis ay nagmamadaling iligtas ang sanggol na gumagapang din patungo sa gilid. Ngunit sila ay isang pangalawang huli at ang sanggol ay nagtatapos din sa kaparehong kapalaran ng kanyang ina. Wala naman sigurong nagsabi sa baby na yun na mag-ingat at mag-ingat. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa aming pangunahing tauhan, isang babaeng malaya na nagngangalang Natasha. Siya ay kasalukuyang nakikibahagi sa isang laro ng poker kasama ang kanyang matalik na kaibigan, sina Mags at Rita. Ang tatlo pala ay may ganitong tradisyon ng pagkikita minsan bawat buwan para magkaroon sila ng kasiyahan. Si Natasha ay partikular na siniseryoso ang muling pagsasama, dahil ito lamang ang kanyang pagtakas mula sa kanyang abalang schedule sa trabaho. Ngunit ngayon, ang kanilang oras ng kasiyahan ay patuloy na nagambala ng batang sanggol ni Mags na kanyang dinala. Kapag hindi na makayanan ni Natasha, sinabi niya ang mga masasakit na bagay tungkol sa pagkakaroon ng sanggol. Ito ay inaasahang makasakit kay Mags at siya ay umalis doon sa galit. Kapag wala na siya, ibinahagi ni Rita na buntis din siya. Ibinunyag niya na nasa 3 buwan na siyang buntis. Ngunit muling gumawa ng insensitive na komento si Natasha sa pagsasabing, hindi pa huli ang lahat. Dahil sa galit sa kanyang inaasal, biglang umalis si Rita ng bahay. Ngayong iniwan na siya ng kanyang mga kaibigan, nagpasya si Natasha na magbakasyon ng 1 linggo. Kinabukasan, inipon niya ang kanyang mga gamit at nagmaneho hanggang sa isang malayong cabin malapit sa dagat. Ito ay matatagpuan sa ibaba mismo ng isang matarik na burol. Nang gabing iyon, sinubukan ni Natasha na manood ng ilang reels sa kanyang Instagram. Ngunit ang nakikita lang niya ay mga larawan ng kanyang mga kaibigan na nangganganak at nagbubuntis. Inis na lumabas siya ng cabin para manigarilyo. Ngunit sa sandaling magsindi siya ng sigarilyo, isang tao ang bumagsak sa lupa mula sa itaas na burol, tumalsik ang dugo sa kanyang buong katawan. Ito ay talagang ang parehong babae mula sa pambungad na eksena. Pagkatapos, nahulog din ang maliit na sanggol. Ngunit nahuli ito ni Natasha sa tamang panahon. Sa susunod na eksena, dumating sa cabin ang 2 pulis kanina at sinubukang tanungin si Natasha. Ngunit siya ay masyadong kinilig sa pangyayari at hiniling na lamang na umalis sila kasama ang sanggol. Matapos isara ang pinto sa kanila, at ubiling pumasok ang mga pulis sa kanilang sasakyan at nagpatuloy na umalis. Ngunit makalipas ang ilang segundo, bumagsak sa kanila ang isang napakalaking bato mula sa tuktok ng burol, na agad silang pinatay. Ang palabas na ito ay isinulat gamit ang Mad Libs. Nang sumugod si Natasha sa lokasyon upang suriin, nakita niyang buhay pa ang misteryosong sanggol. Dahil ayaw niyang iwanan ito, nagpasya siyang dalhin ito sa istasyon ng pulisya mismo. Sa daan, huminto si Natasha sa isang gasolinahan na may balak na linisin ang kanyang duguan na mukha. Nag-aalok ang mabait na storekeeper na alagaan ang sanggol habang ginagamit niya ang banyo. Nagpasalamat si Natasha at pumasok na sa loob. Ngunit nang matapos siyang maglinis, tahimik siyang lumabas sa bintana. Pagkatapos ay pumasok siya sa kanyang sasakyan at sinubukang makaalis. Gayunpaman, hindi lang ito magsisimula. Parang may pumipigil sa kanya. Halos parang may powers ang baby. Sa sandaling ito, narinig ni Natasha ang isang malakas na putok mula sa loob ng tindahan. Nagmamadali siyang mag-imbestiga at nakatagpo siya ng nakakatakot na tanawin. Ang storekeeper, nakahiga sa isang pool ng dugo. Tila isang malaking stand ang nahulog sa ibabaw niya, na durog sa kanyang ulo. Nararapat siya, mama. Dahil sa takot, hinawakan ni Natasha ang sanggol at nagtungo sa istasyon ng pulisya. Pagdating doon, ikinwento niya ang buong pangyayari sa isang opisyal. Ibinigay ni Natasha ang sanggol at umalis. Sa wakas ay napanatag na ang kanyang bangungot. Sa umaga, nililinis niya ang kanyang apartment gaya ng dati at nagpapatuloy sa pagtatapon ng basura. Ngunit nang buksan ni Natasha ang pintuan, laking gulat niya nang makitang naghihintay sa kanya ang sanggol. Kamusta? Nag-flashback ang eksena at dinala kami sa isang fast food restaurant. 2 empleyado, sina Lydia at Fuz, ay nag-uusap ng may lumabas na babaeng mukhang distressed kasama ang kanyang sanggol. Ipinaalam nila sa kanya na malapit na silang magsara, ngunit humiling ang babae ng isang tasa ng kape. Nag-aatubili na kinuha ni Lydia ang order habang si Fuz ay umuwi kasama ang kanyang alagang aso. Maya-maya, nang magdala siya ng kape, biglang hinawakan ng babae ang kamay niya,
humihiling sa kanya na huwag pumunta. Ngunit si Lydia, na nagmamadali, ay hinayla ang kanyang kamay at nagtungo sa kusina upang magayos. Pagkatapos ay nagpatugtog siya ng malakas na musika para i-distract ang sarili sa nangyari. Sa labas, habang kumakain ang babae ng cookie, bigla siyang nabulunan dito. Desperado siyang humingi ng tulong, ngunit hindi siya marinig ni Lydia dahil sa malakas na musika. Nagdudulot ito ng pagkamatay ng babae, isang mabagal at masakit na kamatayan. Nang sa wakas ay lumabas si Lydia, nagulat siya sa kakilakilabot na tanawin. Ang sanggol, gayunpaman, ay maayos pa rin, at maliwanag na siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang cookies ay masama para sa iyo. Malalaman din natin na si Lydia ang parehong babaeng tumalon mula sa bangin sa pambungad na eksena. Sa kasalukuyan, nagpasya si Natasha na ibigay ang sanggol sa isa sa mga kamag-anak ni Lydia. Nagmaneho siya sa parehong fast food restaurant, umaasang makakalap ng impormasyon tungkol sa pamilya ni Lydia. Nang maabot ito, binati siya ni Fuz, at nagsimula silang mag-usap. Tinanong ni Natasha kung si Lydia ay may malapit na kamag-anak, ngunit inihayag niya na siya ay namuhay ng mag-isa at hindi nakipag-usap tungkol sa kanyang mga magulang. Sa sandaling iyon, ang sanggol ay naglalabas ng tae. At kailangan na ngayong magpalit ng diaper ni Natasha. Nagtungo siya sa banyo para gawin ang gawa, ngunit nauwi sa pagpapahid nito sa buong kamay niya. Sa kabutihang palad, narinig ni Fuz ang kaguluhan at dumating upang tumulong. Siya ay nakakagulat na mahusay sa mga sanggol at namamahala upang baguhin ang lampin ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos ay isiniwalat ni Fuz na isang buwan bago pumanaw si Lydia, isang kakaibang customer ang nabulunan hanggang sa mamatay sa mismong restaurant na ito. Ang insidente ay labis na nakaapekto kay Lydia kaya hindi na siya pumasok sa trabaho at kalaunan ay namatay. Nang marinig ito, na-curious si Natasha at hiniling na makita ang CCTV footage ng araw na iyon. Nang nilalaro ito ni Fuz, laking gulat niya nang makita ang parehong sanggol kasama ang babae. Sa wakas ay napagtanto niya na ang paslit ang nasa likod ng lahat ng mga pagpatay na ito. Habang ang dalawa ay abala sa pag-uusap, ang sanggol ay naghagis ng bola sa labas at ang aso ay pumunta upang kunin ito. Kunin mo, Rufus. Sa kasamaang palad, nasagasaan ito ng truck, na nagresulta sa brutal nitong pagkamatay. Pagkatapos ng insidenteng ito, umuwi si Natasha kasama ang sanggol. Hindi niya alam kung ano ang gagawin o kung kanino tatawagan para humingi ng tulong. Sa gabi, habang pinag-iisipan niya ang susunod niyang gagawin, may naglapag ng flash drive sa kanyang pintuan. Sinaksak ito ni Natasha sa kanyang laptop at nakakita ng mga larawan ng ilang babaeng kasama ang sanggol. Lahat sila ay namatay sa ilalim ng mahiwagang mga pangyayari, na lalong nagpapatunay na ang sanggol ay isang psychopath. Natatakot si Natasha na siya na ang susunod, kaya nagpasya siyang tanggalin ito minsan at para sa lahat. Dinala niya ang sanggol sa isang liblib na bukid sa kanayunan at ibinaba ito kung saan walang makakahanap nito. Ngunit nang umalis si Natasha, nagsimulang umiyak ang sanggol. Inilalagay siya nito sa isang moral na problema dahil sa isang banda, ayaw niyang mamatay, at sa kabilang banda, hindi niya kayang iwanan ang isang sanggol. Sa huli, pinili ni Natasha na iligtas ang sanggol at ibinalik ito sa kotse. Gayunpaman, nang maghanda siyang itaboy, sinalubong siya ng isang kakaibang matandang babae na nagsabing, sa susunod na eksena, nakarating ang tatlo sa bahay at ipinakilala ng babae ang kanyang sarili bilang Mrs. Aves. Hindi siya nagbibigay ng maraming impormasyon tungkol sa kanyang sarili at sinasabi lang na gusto niyang tumulong. Sinabi niya na kung hindi nila pipigilan ang sanggol, ito ay mag-aamok at kumikitil ng maraming buhay. Tinanong ni Natasha kung paano nila ito mapipigilan, na sinabi ni Mrs. Aves na kailangan nilang patayin ang sanggol. Inaasahang tutol si Natasha sa ideya, dahil hindi niya maisip ang pagkitil ng buhay. Ngunit nang ipaliwanag ng babae na siya ang susunod na target, at tubilis siyang sumunod. Iminumungkahi ni Ginang, Ames na patulugin muna nila ang sanggol, dahil maaari itong magdulot ng mga problema habang gising. Gusto ni Natasha ang ideyang ito at nagsimulang kumanta ng mga lullabies sa sanggol, ngunit walang epekto. Sinubukan niya ba ang sleep nap? Kahit na matapos ang ilang oras na pagsisikap, hindi makatulog ang sanggol. Sawang-sawa, tinawagan niya ang matalik niyang kaibigan na si Mags, humihingi ng solusyon. Galit pa rin ang huli sa kanilang naunang pagkikita. Ngunit gayunpaman, inihayag niya na ang kanyang sanggol ay gumagamit ng tulong sa pagtulog na pinangalan ng Bonbon. Hindi alam ni Natasha kung saan bibili, kaya nagpasya siyang hiramin ito kay Mags. Nagtungo ang tatlo sa isang kids theme park, kung saan kasalukuyang kasama ni Mags ang kanyang anak. Kinuha ni Natasha ang larwang Bonbon mula sa kanya at ibinigay ito sa sanggol. Ito ay nakakagulat na gumagana at ang kitikot takot na sanggol sa wakas ay pumasa sa impyerno. Ngunit nang maghanda na si Natasha na umalis, maraming bata ang sumugod sa loob ng silid para sa isang party. Malungkot nitong ginaisang ang sanggol, na naging sanhi ng pagluha nito.
Sinusubukan ng isa sa mga ina na tumulong sa pamamagitan ng pag-aayos ng stroller nito, ngunit ang sanggol ay nagagalit at ginagamit ang kanyang kapangyarihan upang putulin ang isa sa kanyang mga daliri. Nang gabing iyon, pumunta si Natasha sa lugar ng kanyang kapatid na si Bobby, na 3 taon na niyang hindi nakikita. Ang huli pala ay isang tomboy na nagtatangkang mag-ampon ng sanggol. Ngunit hindi sinasadyang nasaktan ni Natasha ang opisyal ng pag-aampon, na naging dahilan upang ipagpaliban niya ang proseso. Pagkaalis ng opisyal, nilalaro ni Bobby ang sanggol, at mukhang mahal na mahal niya sila. Nakakagulat na nagawa niya itong patulugin, na ikinagulat ng kanyang kapatid. Nang maglaon, umuwi sina Mrs. Ives at Natasha at nagpatuloy sa pagpatay sa sanggol. Ngunit ang aming babae ay muling nagkaroon ng pagbabago ng puso at nagsimulang makipag-uno kay Mrs. Ives upang humawak ng kutsilyo. Sa gitna nito, may biglang kumatok sa pinto. Pumunta si Natasha upang tingnan at nakita ang kanyang kapatid na si Bobby sa labas. Nagawa niyang paalisin siya, at muling nagsimulang makipag-agawan kay Mrs. Ives. Gayunpaman, nang sa wakas ay tumira sila, napagtanto nilang nawawala ang sanggol. Narinig pala ni Bobby ang kaguluhan at dinala ito sa kanya. Nag-alala talaga si Natasha at naisip na papatayin ng sanggol ang kanyang kapatid. Nang malaman niya na si Bobby ay papunta sa tahanan ng kanilang ina, agad siyang sumugod doon kasama si Mrs. Ives. Sakto namang nagabot ang dalawa, si Bobby ay malapit ng mabulunan ng cookie. Pagkatapos ay inagaw ni Natasha ang sanggol sa kanya at sumakay sa kotse. Gayunpaman, habang naghahanda silang magmaneho, hindi gumagana ang sasakyan, na nagpapahiwatig na gusto ng sanggol na manatili sila. Nang maglaon, at ubiling pumunta si Natasha sa bahay ng kanyang ina, na una niyang nakilala sa loob ng 15 taon. Mukhang may mahirap na relasyon ng dalawa, ngunit masaya pa rin si nanay dahil naniniwala siyang apo niya ang sanggol. Nagdaraos pa nga siya ng party para ipagdiwang ang okasyon. Nang gabing iyon, nang makatulog si Natasha at ang sanggol, nilapitan ni Ginang Ives ang sanggol at sinubukan nitong pawiran ng unan. Nakapagtataka, nagiging sanhi din ito ng pagka-suffocate ni Natasha, biglang gumising sa kanya. Ang kanyang katawan ay nagiging matigas dahil sa kakulangan ng oxygen, ngunit nagawa pa rin niyang sipain ang matandang babae, iniligtas ang kanilang buhay. Sa huling eksena, ipinakita sa amin ang montage ng iba't ibang pagkamatay na dulot ng sanggol. Ginagawa nitong parang isang aksidente ang bawat pagkakataon, na namamahala upang makalayo sa bawat oras. Malalaman din natin na binabantayang mabuti ni Ginang Ives ang lahat ng pagkamatay. Sinusubukan niyang ihinto ang nakamamatay na siklo, ngunit patuloy na nanalo ang sanggol. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito. I-on ang mga notification at mag-iwan ng like para matulungan ang channel na lumabas. Salamat sa panunood.